Assessment sa pinsala sa agrikultura ng mga nagdaang bagyo at sama ng panahon, ating alamin kasama si Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang tagapagsalita ng Department of Agriculture. Magandang tanghali po, Asik Arnel. Asik Arnel, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Director Cheryl. Magandang tanghali po sa lahat ng taga-subaybay. Asik, nasa magkano na po ang halaga ng pinsala sa agrikultura matapos sa mga bagyong Mirasol, Nando at Opong? Director Cheryl, sa combined effects po ng bagyong Mirasol, Nando at saka po Opong at ganoon na rin itong Habagat ay nasa 1.95 billion pesos na po yung naging damage sa sektor ng agrikultura at karamihan po nito ay sa ating palayan. At sa lugar naman po, ang pinakamalaking area na na-damage ay dito po sa Cagayan Valley, in particular sa probinsya ng Cagayan, registering about 653 million worth of damage. At sa probinsya po ng Isabela ay 133 million. At dito naman po sa Ilocos region, in particular sa Ilocos Norte, ay umabot naman po ng 169 million. Asik, anong particular na agricultural products po ang apektado ng mga bagyo? Sa ngayon po sa talaan natin, ang pinaka-apektado po ay ang ating palayan na nagtala po ng 116,000 metric tons na losses. Bagamat karamihan po ng area na na-damage, about 44,000, about 39,000 po rito ay partially damaged at malaki po yung chance ng recovery. At sumunod po ay sa atin sa high value crops, in particular po yung gulayan natin at yung iba pa na high value nasa 440 million. Sa palayan po ay nasa almost 1.3 billion. Asik, ilang mga magsasaka at mangingisda po naman yung naapektuhan at ano-ano pong mga lugar yung pong may pinakamalaking pinsala sa agrikultura dahil nga po sa mga nagdaang bagyo? As of to date ay almost 67,000 na mga magsasaka at mangingisda po noong naapektuhan ng nasabing tatlong bagyo at ng Habagat. At kagaya po ng nabanggit ko kanina, ang luba pong naapektuhan ay ang Northern Cagayan, specifically po yung probinsya ng Cagayan. Ito pong Isabela, ang Ilocos Norte, ganoon na rin po itong Pangasinan at ang probinsya ng Apayao. Asik, ano naman po ang tulong na inihanda ng DA para sa mga naapektuhang magsasaka at mangingisda? Batay na rin po sa mahigpit at tagubilin ng ating Pangulo na tiyakin po yung kapakanan ng ating mga magsasaka at mangingisda, lalo na sa panahon na meron po tayong mga ganitong bagyo, ay immediately po ay nagkaroon tayo ng mga preposition bago pa po yung bagyo na mga items kagaya po ng binhi at mga pataba na more than 100,000 bags po sa ating palay, binhi ng palay at binhi ng mais. Ganon din po sa binhi ng gulay, yung ating pong fingerlings, more than 2 million po yan. At yung pakikipag-ugnayan po natin sa National Food Authority, more than 2 million bags po yung allocation natin para sa mga lokal na pamahalaan at mga disaster relief agencies na mag-ano po rito. Mag-aasikaso. Ganun din po yung ating indemnification sa insurance at yung pong ating survival and recovery loan packages para sa mga naapektuhan ng bagyo. Asik, nabanggit nyo nga po yung survival and recovery loan packages. Nasa magkano po ang maaaring i-loan ng ating mga kababayang magsasaka na apektado po ng mga nagdaang bagyo at paano po yung magiging proseso nito? Para po sa survival and recovery loan package, yan po ay 25,000 pesos para sa mga individual na magsasaka at mangingisda. At yan po ay walang collateral, walang interest, pwedeng bayaran hanggang 3 taon. At ito naman pong pondo rin na ito ay i-coordinate lang po nila sa kanilang pinakamalapit na municipal, provincial or city agriculturist office para po sila ay maalalayan. Asik, magkano naman po yung inilaan ng Philippine Crop Insurance Corporation para sa indemnification payment sa magsasaka? Yun pong sa indemnification payment, normally nagre-range po yan from 10 to 25,000 din po, depende po doon sa commodity na maapektuhan. At lahat po ng mga magsasaka na rehistrado po sa ating registry system, nagsasaka ng below
3 hectares, automatic po sila na napapabilang dito. So yung pong lahat ng magsasaka po ay kasali po rito, Director Sher. Asek, kamusta naman po ang supply ng bigas ng NFA? Gaano po karami ang inihanda bilang bahagi ng pre-disaster measures? Yung pong sa NFA po natin na bigas, kagaya po na nabanggit ko kanina, ngayon po meron silang stock na 9 million. Overall po yan na kanilang inventaryo. At ang nakalaan po sa kanila rito for buffer stocking at sa mga ganitong kalamidad ay 2.4 million bags po. Asek, ano pa po ang iba pang tulong o programa ng DA para sa mga apektado nating mga kababayan? Bukod po doon sa indemnification na pangunahin po natin, about 237 million po yan na immediately nilaan po ng PCIC. Susunod po natin yung paglalaan po natin ng Quick Response Fund para po doon sa recovery and rehabilitation ng mga affected areas, especially po yung nagkaroon ng declaration ng state of calamity. Katuwang po yung ating mga lokal na pamahalaan at mga regional field offices po ng DA para po masigurado na makabangon sila. Bukod pa po doon sa mga interventions na nabanggit ko na makapagtanim sila agad. Ito naman po ay mga alternative livelihood para madagdagan po at masigurado mabilis nila na pagbangon mula po sa apekto ng mga nagdaang bagyo. Asik, inanunsyo po kahapon ang pagpapatupad ng price freeze para nga sa agri-products sa mga lugar na isinailalim sa state of calamity. Ano po ang detalye nito at kailan po ito epektibo? Immediately po, basta nagkaroon ng declaration of state calamity, yun pong mga basic necessity sa agricultural commodities kagaya po ng bigas, mga karne, ay automatic nagkakaroon po yan ng price freeze. And then yung mga prime commodities natin, kagaya po ng mga processed foods at mga karne, ayun din po ay nagkakaroon din po ng price freeze hanggat hindi po na ililift yung deklarasyon po ng state of calamity. Asik, sa ibang usapin naman po, plano pong i-extend ng DA ang rice import ban. Ano po ang dahilan nito at hanggang kailan po nyo planong i-extend ito? Director, base na rin po sa rekomendasyon ng DA, inaprobahan na po ng ating Pangulo yung additional 30-day extension. Originally for 60 days, starting September 1 hanggang October 30. So may extend po ito hanggang November. At ang dahilan po nito yung patuloy po na mababang presyo ng farm gate at plano po talaga na maitaas yan. At katuwang po nitong pag-extend po ng tinatawag natin na import ban ay meron din po pong iba pa na ibinungkahi ang ating kagawaran sa ating Pangulo kagaya po nung pandagdag na pambili ng NFA saka po yung pwede po sila magrenta kasi nga po puno ang mga warehouses ng NFA ngayon at posible pong kautusan sa ating mga government and local, national government and local government offices na ang bilhin lamang at gamitin lalo na sa mga event nila ay mga local na bigas at huwag pong tangkilikin ng imported rice para po lumaki lalo yung demand at masigurado na tataas yung farm gate ng ating palay. Asik, ano po yung nakikita ninyong epekto ng rice import ban extension sa ating mga lokal na magsasaka? Isa pong talagang pangunahing layunin ay maiangat po yung presyo talaga po ng farm gate ng palay. Asik, may tanong po tayo mula sa ating kasamahan sa media na si Paul Samarita ng TV5. Hingi lang po kami ng detalye sa information sa di umano'y ghost na farm-to-market road na worth 75 million pesos sa Mindanao. Saan po kaya ito at hindi po ba nakita ng Agriculture Department ito? Actually, na-i-report na po yan ng DA. Mailang beses na po sa DPWH dahil nga po nagmo-monitor kami. Ayon na rin po sa report ng aming Regional Field Office, lalo na po sa Davao. Actually, maliit lang naman po ito na bahagi, kagaya po ng nabanggit ng aming kalihim si Secretary Kiko Chu Laurel Jr. Kung titingnan po natin, halos siyam po ito out of the 4,700 farm-to-market roads na concurrently is being audited namin, katuwang ang aming Regional Field Offices, mula taong 2021 hanggang 2025. So, this represents a very small amount, 0.01% na meron po kaming nakita na talaga pong merong ganitong klasifikasyon o ghost project.
Karamihan po nito, 7 out of 9 ay nasa Davao Occidental sa Region 11 at 2 po sa Lanao del Sur. At ito nga po ay reported as completed ng DPWH, pero ayon po sa aming monitoring ay hindi pa nasisimulan. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Department of Agriculture Spokesperson, Assistant Secretary Arnel de Mesa.